So here's an Okay. example. Nag-invest ka ng 1.5, gusto mong bumalik in 3 years, so divide mo sa 36, that would be 41,600 per month, no? Na tinatabi mo profit, no? Kung 30% ang profit margin mo, so ibig sabihin, yung 41,000, 30% of something, di ba? So di-divide mo lang, 41,600 divided by 30% will give you 138,000. So meaning, ito yung target sales mo, 138,000. Ngayon, kung i-divide mo sa 300 transaction size per customer, that would mean you will need 463 customers per month. Diba? At pag divide mo yan sa 30 days, that will mean you need 15 customers per day. Per day. Oh. So, ganun siya. No? To meet your Ngayon, target. if you will have 15 customers per day na nag-average na magbabayad ng 300 pesos per customer, makakabenta ka ng 138,880 per month. Kung 30% nun goes to your profit, that's 41,600. Itatabi mo na yung sa bangko mo, di ba? Para yun yung puhunan mo na babalik sa'yo pag naipon mo na sa 1.5. Right? Okay. Pero based on experience, hindi mo naman talaga hintayin yung 3 years eh. Basta nag-iipon ka, pag umabot na ng mga 1 year and a half, meron ka na ulit 700 to 800,000, Yes. mag-open ka na ng panibagong branch, di ba? So, dalawa na yung branches mo, mas mabilis ng cash flow. Cash flow, tama? yes po. Pag mabilis ang cash flow mo, pwede ka na mag-open ng third, ng fourth, ng fifth, and so on and so forth. And the more branches you have, the faster your cash flow. So, halimbawa, sa isang branch, kikita ka ng 30,000 per month. Kung may 10 ka, that's 300,000 per month na sa'yo. Diba? So, by that time, siguro naman, medyo mas komportable na tayo. Masayahay na ang buhay nun, di ba? And when that happens, talagang continuous ang cash flow sa'yo ng yung mga laundry shops, then doon mo na masasabi talaga na may pera sa labada. May pera sa labada. Yay. So Thank you po. yeah, Wow. sure. So I hope marami kang natutunan Yes. ating Yes. ano